Pagdating ng araw, nalalabas yung warrant of arrest ko, uhulihin ako ng PNP. Ito lang masasabi ko sa inyo. Ito lang masasabi ko sa inyo. Lahat ng ginagawa nila ay illegal. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Senator Bato de la Rosa ay huhulihin na ng ICC. Senator de la Rosa hindi napigilang maiyak dahil makukulong din ito sa ICC detention facility sa The Hague, Netherlands. Humingi di umano siya ng protection sa Senado subalit hindi di umano ito garantiya upang hindi siya aaristuhin ng Interpol sapagkat ang kasong crime against humanity ay isang highest offense. Matatanda ang unang nagpahayag si De La Rosa na handa siyang harapin ng ICC sakaling aristuhin siya. Subalit, ayon na ulit sa kanya ay hindi di umano siya magpapa-aresto at magpapa-surrender sa ICC or International Criminal Court. Ayon naman kay Senate President Chis Escudero, ay nakahanda di umano ang Senado na bigyan siya ng proteksyon at karampatang tulong kung aarestuhin ito ng ICC. Unang inaresto ng dating Pangulo na si PRRD na ngayon ay nasa detention facility ng ICC sa The Hague, the Netherlands dahil sa kasong crime against humanity noong time ng AJK at war on drugs. Bilang PNP chief ng nagdaang administrasyon, si Senator Bato de la Rosa ay siyang implementing officer ng dating Pangulo sa mga listahan ng narcolist at PDEA na humantong sa pagkasawi ng maraming individual. Good morning, Yusek. Yes, good morning. Sabi po ni Senator Bato de la Rosa, kinukonsidera niya na magtago imbes na sumuko sakaling maglabas na ng warrant of arrest ng ICC laban sa kanya. Ano pong masasabi ng Malacanang dito? Nakakapagtaka lamang po na siya ay dati pang PNP chief. Yan po ba ang gusto niya ring ipahiwatig sa taong bayan na kapag may warrant of arrest ay dapat magtago? Hindi po talaga tayo magtataka kung bakit natagalan na sumuko or nahuli ang dating si Pastor Kibuloy. Well, anyway, sabi po natin, hindi natin sinasang-ayunan ang ganong klase pong paniniwala at kanyang nais gawin. Hindi po ito makakabuti sa mga kababayan natin na mismong leader natin ay hindi haharapin ang anumang kaso o complaint na naisampa o maisasampa laban sa kanya. At hindi po ba sabi natin, parang siya nga yata ang medyo umiwan sa kay dating Pangulong Duterte considering na hindi siya pumunta sa Hong Kong kasama sa nila. Hindi po ba dapat ang kaibigan ay walang iwanan? Ma'am, kung sakali pong gawin niya ngayon na may warrant of arrest na at magpatulong ang Interpol, hahanapin po siya ng PNP? Kailangan po. Ganun pa rin po ang ating gagawin. Makikipag-coordinate pa rin po tayo sa Interpol at maaari pa rin po natin gamitin ang sinasabi sa batas sa RA 9851. Tristan Nadalo, Newswatch. Hi, good morning po, Sec. Yung nag-start na po yung hearing ni Senator Amy Marcos regarding the arrest of former President Duterte, and in her opening speech, she said, ganito na ba ang nangyayari ngayon? Isinuko natin si Rodrigo Duterte sa dayuhan na parang wala siyang sariling bayan. And she also said, since when the Philippines became a province of The Hague, kung kaya gawin sa dating Pangulo, sino na lang ang susunod? Does Malacanang want to respond? Okay. Napanood po natin yung umpisa, including po yung video. Yung video na may mga sound effects pa na para talagang maladrama ang dating. At nais lang po na sana yung gumawa po sana ng video ay hindi po na-cut or na-splice. Napakita rin po sana kung paano naharas ang kapulisan habang isinasagawa po, no? Ang pag-aresto o yung pagsiserve ng warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte. Sa ating palagay, naging hindi kumpleto, no? Yung paglalahad, lalong-lalo na sa video. Okay, sabi niya, bakit natin isinuko ang Pilipino ba o dating Pangulo? Ang dating sa isang dayuhan. Ito naman po ay nasa batas. RA 9851. Hindi po natin nilalabag ang anumang batas. Kung mayroon pong dapat na managot, katulad ng sinabi natin, hindi po ba dapat lamang na panagutin? Ang ginamit po na batas, ang RA 9851, nandun po na sinasabi na maaari nating isuko. O ulitin po natin to
Doon sa Section 17, sinasabi po na to extradite or to surrender to the international court, comma, if any, comma, or to the state in relation with applicable extradition treaties, something like that. Maliwanag po, kahit po si Justice Carpio ay ipiniliwanag po ito na maaari po nating isurrender ang sinuman sa international court. Comma. Ibig sabihin, hindi po tayo kailangan na mayroong treaty or extradition treaty na pag-uusapan. Basta ang nilagay po lamang doon ay to surrender to the international court. At yun lamang po ang tinutupad natin. Kasi yung mga iba nagtatanong bakit hindi daw binasa yung pinakadulo. Pero mapapansin niyo po, doon sa batas na yon, may nakalagay po, or to the state in application or applying the extradition treaties. Ibig sabihin, kapag ka sa state lang natin isusuko, saka natin gagamitin yung extradition treaties. Pero kapag to the international court, may comma eh. So walang condition doon. So we have to stick kung ano sinasabi ng batas. But what about po yung sinabi naman ni Senator Aimee rin na since when did we become a province of The Hague? Gusto po bang magbigay ng reaction ng Malacanang dito? Hindi po natin ninais na maging probinsya ng kahit anuman. Dahil po tayo ay isang independent country. Hindi po natin ninais na maging probinsya din po ng Fujian, China. Never natin inisip yan na maging probinsya tayo ng anumang bansa. Nagpapatupad lamang po tayo ng batas at kung yun po ang sinasabi po ni Senator Aimee, siguro yan lamang po ang paniniwala natin dahil kahit po sa panahon ngayon ni Pangulong Marcos, hindi natin sinusuko ang anumang karapatan natin sa West Philippine Sea. Siguro doon naman po makikita natin na hindi po tayo, hindi natin ibibigay ang anumang karapatan natin kahit kanino man. Maricel Halili, TV5. Just a quick follow-up. I wonder if you have talked to the president about the hearing. How does he feel that his sister leads the hearing about the legality of the arrest of former president? Napag-usapan po yan at kung ano man daw po ang gagawin na paghihiring sa Senado, hindi naman po natin tututulan dahil para ipakita sa taong bayan na tayo po ay sumusunod lamang sa batas. Kapag ka po kasi nagtatago, ayaw makipag-usap, lahat ng mga officers niya ay sasabihin walang alam, mas lalo tayong magpapakita na na may tinatago tayo. So yung mga dating nagagawa noon, panahon, na hindi pinapapunta ang mga cabinet members pag pinapatawag sa Senado, hindi po yan gagawin ng Pangulo. Para lamang po tayo sa katotohanan at maipakita kung ano ba ang ginawa natin nang naaayon sa batas. But isn't this in a way awkward or slap on the administration considering that, well, Senator Aimee is also an admin candidate? Hindi po ito sampal sa pamahalaan. Baka po it's the other way around. Rachel Bayan, Radyo Pilipinas. Good morning, Yusek. Ma'am, latest data from COMELEC shows an improvement in the election security sa bansa. Bumaba po yung bilang ng mga areas sa Pilipinas na nahaharap sa election-related threats. What does this say about the government's effort po when it comes to peace and security, especially with the upcoming election? Tayo po ay, yan din po ang ninanais ng administrasyon. Makipagtulungan tayo sa lahat ng ahensya. At para po magkaroon po tayo, especially sa election, at maging credible po ang mangyayaring election sa susunod na May 2025. By next week, ma'am, magsisimula na rin po yung campaign for the local post. Maybe you have a call to the local candidates. Ano po, sorry, hindi ko pa nadinig yung dulo. By next week po, magsisimula na po yung campaign for the local post. Maybe what's the Malacanang call po for the local candidates? Ang nais lamang po natin ay maging mahinahon sa kanilang pangangampanya, maging maayos, maging makatotohanan sa kanilang mga sasabihin. Huwag po sana silang magsagawa ng anumang pananalita na magkikreate pa ng kaguluhan. Maricar Sargan,
Brigada FM. Good morning po, ma'am. Can you state po the reason why the President vetoed the bill declaring Pampanga as culinary capital of the Philippines? Opo, maganda po kasi po yung bill. Pero magkikreate po kasi ito ng discrimination. Ang atin pong bawat rehiyon po ay may kanya-kanyang kultura, may kanya-kanyang kagalingan. Kung lalabas po na may pipiliin po na isa lamang na rehiyon na parang siya po yung pinakamasarap or pinakamagaling, pinakamaganda, baka po maisip ng ibang tao at especially yung mga dayuhan na nais pumunta sa Pilipinas, isiping iisa lamang na rehiyon ang maaari nilang puntahan at sabihin pinakamaganda at pinakamasasarap na pagkain na local foods. So, ninais po natin na kasi lahat po ng rehiyon ay may kanya-kanya. May uniqueness na tinatawag. So, kaya po ito ay vinito. Hindi naman para po hindi paniwalaan na masarap o maganda ang kultura ng Pampanga, pero para po kilalanin ang buong rehiyon, ang bawat rehiyon sa kanilang kagalingan. So if ever, ma'am, na may ibang region na magpapasa po ng parehong bill, ganun din ho ang gagawin ng ating presidente. Yes, opo. Kasi po lahat nga po yan ay, lahat po tayo sa bawat rehiyon po ay may kanya-kanya pong kagalingan. Thank you po. Christian Yesores, Radyo 630. Hi ma'am, may update na po kung nakausap na po ni Pangulo si Solgen Menardo Guevara at ano po yung kanyang naging reaction doon sa pag-recuse ni Solgen sa Supreme Court? Opo, nagkausap po sila at nakausap ko rin po ang Pangulo patungkol dyan at sinasabi niya po na hindi naman po nawawala ang kanyang tiwala kay Solgen Menardo Guevara. Thank you po. Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. Reaction lang po from the palace regarding sa recent survey na nagsasabi po na 51% ng mga Pinoy pabor po na panagutin si ex-PRRD sa pagpatay po na may kaugnayan sa war on drugs. Masaya rin po tayo na majority po ng taumbayan ay naniniwala sa naging action po ng pamahalaan patungkol po sa issue na yan. May mga nakita po rin tayo na yung iba ay undecided, yung iba ay hindi well-informed of the situation. So, sa ngayon po, lalo po natin paigtingin ang ating pagtatrabaho para po masawata ang fake news dahil malamang po yung iba po na hindi pa po naniniwala sa ginawa ng pamahalaan ay dahil naniniwala sila doon sa fake news na kumakalat. So, masaya po tayo na suportado po ng taong bayan ang ginawa ng pamahalaan. Ma'am, on the other topic, reaction lang din from the palace. Kahapon kasi naglabas ng statement si House Secretary General Reginald Velasco na may mga seasoned private lawyers po, mga volunteer lawyers po ang tutulong sa House Prosecution Panel para sa impeachment trial ni Vice President Sara. Actually, sabi po natin, wala po tayong responsibilidad kung ano ang mangyayari sa hearing, sa impeachment trial. So kung yung po ang mga nananais na mga seasoned lawyer at sila po ay naniniwala na mayroon po talagang grounds para po makonvict ang ating Vice Presidente, nasa kanila na po yun. Sila na po ang kailangan na magpatunay niyan. Ace Romero, Philippine Star. Yusek, good morning. Please Attorney Harry Roque's appearance po in Netherlands matapos niya pong magtago while facing an arrest order for skipping a house inquiry into Philippine offshore gaming operators. Actually, hindi po. I cannot speak in behalf of the Quadcom, in behalf of the House of Representatives because it's the arrest warrant ng House ang hindi napapatupad dahil sa pagtatago ni Attorney Harry Roque. Pero mas maganda po siguro na i-challenge po talaga natin siya na siya po yung umuwi. Kasi di ba bring home FP Duterte. So siguro mas magandang isigaw po rin ng mga tao, bring home Roque. Nel Maribuhok, QNTV. Other issue po. Tungkol po dun sa pagkadismaya ng MILF Central Committee po sa pagkakatalaga ng BARM Interim Chief.
Dahil sinasabi nila na may paglabag daw po ito doon sa Bangsamoro Organic Law. Sinabi naman po nung mga tao na umaten po doon sa MILF Consultative Assembly na meron pong prerogative ang Pangulo na mag-appoint po ng interim chief minister. Sa ngayon po, bagong-bago po, ang hiling po natin sana po sa pamunuan po ng MILF, ay bigyan po muna natin ng chance. Kapag ka po hindi naging maayos ang magiging pamumuno po ng bagong na-appoint na ICM, maaari po nating pag-usapan muli ito para po sa ikagaganda po, no? Ng nasabi pong Bangsamoro. Hindi po ba And nababahala? MILF. Opo, hindi po ba nababahala ang palasyo na maaaring makompromiso yung peace agreement dahil po dito? Hindi naman po, dahil sa maganda pong pag-uusap yan. Sabi nga po natin na since may prerogative po ang Pangulo na mag-appoint, bigyan lang po natin ng chance. Kapag ka po merong hindi naging magandang pangyayari, then that's the time na the President will make an immediate action. Thank you po. Eden Santos, Net 25. Yusek, yun pong pagkaka-aresto ni dating Pangulong Duterte, tatlo po sa alyansa senatorial candidates ang medyo dismayado po. Hindi po ba ito makakaapekto sa target ng admin na 12-0 sa 2025 midterm elections po? Paano po bang naging dismayado? May sinabi po ba silang dismayado sila sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte? Meron po ba in particular? May statement po si dating Senator Manny Villar, and hindi po dumalo. Dating Senator Manny Villar? Apo. Hindi naman po siya tumatakbo. Hindi po. Yung kanilang partido ay ka-alyansa po ng admin. Si senatorial candidate Camille Villar, si senatorial candidate Pia Cayetano, and senatorial candidate Amy Marcos po ay hindi dumalo sa last campaign sa Tacloban, sa Leyte po, dahil dun sa hindi po hindi nila nagustuhan yung or nalungkot sila dun sa pagkaka-aresto kay PRRD. Kung nalungkot po sila, hindi po natin saklaw ang kanilang damdamin. Isipin na lamang po nila, malapit na po ang eleksyon. Ito ba'y makaka-apekto sa mga boto ng tao? Di ko po alam kung namamangka sila sa dalawang ilog at hayaan na lamang po nila. Hayaan na lang po natin ang kanilang mga damdamin na ganyan. So sa tingin niyo po hindi makaka-apekto sa kabuuan po ng alyansa para sa bagong Pilipinas? Sa tingin po ng Pangulo, hindi makaka-apekto. Hindi ko lang po alam individually kung makaka-apekto. Sam Medanilla, Business Mayor. Good morning, ma'am. Ma'am, itatanong ko lang po kung ano po yung topic ng pag-uusapan later ng BSP with President Marcos po kung sakali. Wala pa po kaming agenda. Pasensya lang po. Meron lang po kami schedule na with the meeting with the BSP. Tapos, going po dun sa question ko, yung na-report po recently na foreign debt climbs to record 137.63 billion. Last year po, yung debt to GDP ratio raw ng Pilipinas medyo slightly higher compared dun sa target na 6.6%. Ang natala po 60.7%. For this year po ba, confident pa rin po ba ang Marcos administration na marireach po natin yung target natin na debt to GDP ratio for this year po? Of course, lagi po tayo dapat na positive. Ganun po. Despite po doon sa mga economic issues at geopolitical developments na nangyayari po. Hindi po kasi dapat nating isipin yung negatibo eh. Dapat lagi tayo mag-move forward para sa positive na mangyayari sa Pilipinas. Sige po. Thank you po. Last two questions. Christian Nel Salazar, RMN. Good morning po, Yusek. Any comments or explanation lang po sa Palace regarding sa 43 cases presented during the ICC hearing? Kasi as the basis of charges against former President Duterte, may mga confusions po kasi sa social media na malayo po yung datos doon sa 30,000 na laging binabanggit ng critics ng Duterte.
Okay, kasi po ang nagpresenta naman po ng mga ebidensya ay malamang hindi lahat naman po ng 30,000. So hindi naman po lahat, pag sinabi po natin na 30,000 talaga yung napatay according to the records, kung hindi po naman ito pa nabibigyan ng tamang materyales at pieces of evidence, hindi po ito didinggin. Ang normally po, kahit po dito sa Pilipinas, ang inaakyat lang po na kaso ay yung may mga dokumento na po at masasabi po na may probable cause. Pero yung combined 43 killings po sa prosecutor's case can still constitute po ba as crimes against humanity or may certain required number po para pumasok siya sa ganong kaso? Sa ano na po siguro yan? Sa pag-decision na po yan ng ICC. Wala na po kasi po tayong hawak dito. Yung government po ba nag-initiate din po ng independent investigation dun sa 43 cases before pa mapunta sa ICC? Ang pagkakaalam po natin, nagkaroon po ng pag-iimbestiga mismo sa Quadcom. Pero in particular na ang pamahalaan po ni Pangulong Duterte, in particular ang palasyo, wala po. Maybe po sa DOJ kung nakapagsampa na po ito ng mga kaso, yung ibang mga complainants. Malamang nasa DOJ po yan. Thank you po. Last question, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Pa-expound na lang po, Yusek, sana sa sinabi ni DILG Secretary Remulla na 4 po sila kasama si Pangulong Marcos, Secretary Eduardo Año at Secretary Gilbert Chodoro ang nagplano po para maaresto si ex-President Duterte. Paki-ano na lang po yung circumstances at kasi parang ginagamit po ito, parang tinitwist po yung pagplano at makaliwat ka ng batikos po ang natatanggap ng mga nasabing opisyal. Thank you. Wala naman po dapat ibatikos. Kung nagkaroon man po sila ng pagmi-meeting, dahil ito ay ayon sa pagtulong sa Interpol, wala pong masama. Pero ako po bilang press officer ay wala pong particular, specific na kaalaman kung ano ang kanilang napag-usapan. Gutin na tanong ay ito, papaano kung nanalo ang mga petitioners? Paano kung yung nag-file ng petition for habeas corpus, meaning produce the body, ay nagwagi at nag-utos ang Korte Suprema na i-produce yung katawan at iuwi dito? Anumang desisyon ng Korte Suprema, hindi binding sa ICC dahil wala namang jurisdiction ng ICC doon. Pero binding ang anumang magiging desisyon ng Korte Suprema, kunwari lang, sa mga opisyal ng pamahalaan. So kung mangyayari yon, ang gagawin ng korte, pag-uutos sa pamahalaan na gumawa ng mga hakbang para may sakatuparan yon sa pamamagitan ng pag-intervene halimbawa sa ICC, pero sa dulo, desisyon pa rin ng ICC yon dahil anumang desisyon ng Korte Suprema, binding lamang sa mga opisyal ng pamahalaan at mga Pilipino at sa Pilipinas kung saan siya may jurisdiction. So sir, mas malaking problema ba yun kapag naglabas ng ganong decision ng SC? Hindi siya problema. Yan ay magiging kautusan ng Korte Suprema na part of the law of the land. Sa gusto man o ayaw, sang-ayon man o hindi ang pamahalaan, ay dapat nilang sundin. Sir, about Senator Bato de la Rosa, nagkausap na po ba kayong dalawa? Nagkausap kami. Humihingi siya ng anong favor or tulong ang hinihingi niya sa inyo? Ang kinuwento ko sa kanya at sinabi ko sa kanya, ang siyang sasabihin ko rin ngayon. Meron kaming summary ng mga kaganapan dito sa Senado noong mga nagdaang panahon na may mga akusadong senador o senador na inakusa ng iba't ibang krimen. Kung maalala nyo, kaugnay ng rebellion complex with murder ng laban kay dating Senador JPE, Senator Enrile. Yung kaso laban kay Senators Enrile, Revilla at Estrada. Yung kaso laban kay Senator Lacson. Yung kaso laban kay Senator De Lima. Yung kaso laban kay Senator Trillanes. Ito yung iba't ibang sitwasyon kinaharap ng Senado kung saan may kaso laban sa kanila. At ang naging pasya ng Senado ay ito. Hindi nakabase sa batas, pero nakabase sa tinatawag na institutional courtesy. Hindi papayagan ng Senadong arestuhin ang sinumang miyembro niya sa loob ng Senado. Lalo na kung merong sesyon. Ang pinakamatagal na namalagi dito sa Senado ay si Senator Trillanes na namalagi dito ng humigit kumulang 25 araw. Bibigay ko sa inyo yung history sa mga nagdaang panahon para may reference kayo. Dagdag pa dito. Sa lahat ng kasong yon, maliban na lamang kung winidraw o inatras yung warrant, ay sumuko din sa mga otoridad, yung mga miyembro ng Senado, matapos nilang makuha
o hindi makuha at klarong hindi na makukuha yung kanilang legal remedies na sinusubukan kunin. According to former Senate President Drilon, sa sitwasyon ngayon, wala kang pwedeng gawin para protektahan si Bato sakaling magkaroon na ng warrant of arrest. Una, hindi naka-adjourn ng session. And then pangalawa, mabigat yung kaso na kinakaharap Well, niya. tama si Senator Drilon in one sense. Historically, may session o wala, again, institutional courtesy dictates na huwag ito pasukin ng kapulisan para may posasang senador. Dalawang bagay ang nangyayari. I-exhaust yung legal remedy o kusang lumalabas yung senador sa Senado. Ang pinakamaliwanag na ehemplo ay sa kaso ni Senator Laila de Lima. Isang araw lamang siya natulog dito at kinabukasan, sinuko niya yung kanyang sarili sa mga otoridad. Sa kaso nila Senator Estrada at Revilla, sinuko din nila yung kanilang sarili sa otoridad makalipas ang isang araw. Si Senator Enrile makalipas ang isang taon. Si Senator Lacson ilang buwan hanggang hindi lumabas yung desisyon ng Korte Suprema, nagtagusa, hindi sa Senado, sa labas. Pero ayon kay Senator Enrile, hindi daw niya trabaho na hanapin si Senator Lacson o sabihin kung nasan siya kung nalalaman man niya. Trabaho daw ng mga otoridad yon noong mga panahon na yon. The Constitution is clear in Article 6, Section 11. It is only when Congress is in session and the penalty to be imposed for the offense is less than 6 years. Is a member of the Senate or Congress immune from arrest? Magpapatuloy yung kaso pero hindi pwedeng arestuhin. Sa kasong ito ng ICC, ang mga batas kasi natin klaro yung penalty, di ba? The penalty of 1 year to 6 years, the penalty of life imprisonment, the penalty of prison correctional, which is 6 years to 12 years. Klaro naman yun eh. Ang problema sa ICC, ang nakalagay doon, ang imposable penalty ay not more than 30 years or life. So, pasok sa not more than 30 years ang 5 years, ang 4 years. So, isang posibilidad na pwedeng matanong o